So mga tol, kakatapos lang po ng laban sa Amerika sa pagitan ni Teofimo Lopez versus Steve Claggett. Katulad nga po ng inaasahan ng karamihan mga tol, natatalunin lang ni Lopez itong si Steve Claggett. Ganyan nga po ang nangyayari. Tinalo ni Lopez itong si Claggett via unanimous decision. Dahil dyan mga tol, nadepensahan ni Lopez ang kanyang WBO Super Lightweight World Title. Umabante na ang record niya sa 21 wins and only 1 loss. Habang bumagsak naman ang record ni Steve Claggett sa 38 wins, 8 losses and 2 draws. Sa kabilang dako naman mga tol, sa naganap naman po kahapon na laban dito sa Pinas sa pagitan ng former world champion Rene Mark Cuarto kontra sa kapwa Pinoy na si Prospect AJ Pasiones. Nakuha po ni Pasiones ang panalo sa pamamagitan ng split decision. Lumamang nga po sa paningin ng mga hurado itong si AJ Pasiones nang pabagsakin niya ang dating world champion sa second round. Nakatayo pa naman itong si Cuarto mga tol at nakarecover at humabol pa nga po ito sa score. Subalit hindi po yan naging sapat para makuha niya ang panalo. Sa isang hurado lang po kasi siya nanalo, habang ang dalawang hurado pumabor dito kay Pasiones. Nananatili pa nga rin pong walang talo si Pasiones mga tol. Umabante na ang record sa 9 wins and no losses with 5 knockouts. Habang yan na po ang pang-anim na talo ni Rene Mark Cuarto. Sa kabilang banda naman mga tol, kampo ni former world champion Murodjon Akhmadaliev. Naghahabol dito kay Naoya Inoue. Sumulat nga po ang kampo ni Akhmadaliev sa WBA para ipush si Naoya Inoue na labanan daw si Akhmadaliev bilang challenger nito. Pero nauna na nga pong sinabi ni Inoue mga tol na ibabakante na lang daw niya ang WBA. At sa latest nga pong pahayag ni Inoue mga tol, talagang nagmamatigas siya. Ayaw talaga niya makalaban si Akhmadaliev. Wika nga po ni Inoue mga tol, kung tatanggalan daw siya ng WBA, ayos lang daw sa kanya. Sinabi naman ng manager at promoter ni Inoue na si Hideyoki Ohashi, imposible daw mangyari ang demand ng WBA dahil halos matatapos na daw ang negosasyon sa laban ni Inoue sa September kontra dito kay TJ Doheny. Isa naman sa dahilan ni Bob Arum kaya ayaw nitong ipalaban si Inoue kay Akhmadaliev dahil hindi daw kilalang boxer itong si Akhmadaliev, lalo na daw sa bansang Japan. Hindi katulad ni TJ Doheny mga tol na kilala na sa bansang Japan dahil ilang beses na itong nanalo sa Japan. Kaya mas pinili ni Bob Arum na labanan ni Inoue itong si TJ Doheny na bata din ni Sean Gibbons. So baka ang mangyayari dyan mga tol, tanggalan si Inoue ng WBA belt. At mukhang hindi na rin kasi magtatagal si Inoue sa Super Bantam dahil next year aakit na ito ng featherweight division upang sagupain ng mga kampiyon doon. Sa ibang banda naman mga tol, WBA Super Featherweight World Champion Lamont Roach Jr. na target ni Mark Magsayo sa susunod niyang laban. Panalo po itong si Lamont Roach Jr. sa laban niya kahapon kontra dito kay Fergal McCrory. Knockout po sa round 8 ang sinapit nitong challenger. 3 beses pa itong bumagsak. Pero pagkatapos nga po ng laban na yan mga tol, iba ang kinall-out ni Lamont Roach Jr. At yan po ay si Emmanuel Navarrete. So hindi nga po dyan nabanggit ang pangalan ni Mark Magsayo. Pero sinabi naman ni Lamont Roach Jr. noon na target umano niya ang unification sa ibang kampyon. At kapag hindi umano niya nakuha yan, papalagan daw niya itong si Mark Magsayo. Kaya malay natin mga tol, magawa ng paraan ni Sean Gibbons na makalaban ni Mark Magsayo itong kampiyon sa WBA Super Featherweight na si Lamont Roach Jr.